The United States government is seeking the extradition of televangelist Apollo Kibuloy. In a text message to the Inquirer on Wednesday, August 20, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel B. Romualdez confirms that the U.S. government sent documents on Kibuloy's extradition to the Department of Justice. According to Romualdez, the U.S. government has been seeking Kibuloy's extradition since June. In September last year, President Bongbong Marcos said Kibuloy should first deal with cases filed against him in the Philippines before facing his charges in the U.S. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of child abuse and human trafficking before Philippine courts. Ito na ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God, na matagal din siyang namayagpag sa kanyang relihiyon, ang Kingdom of Jesus Christ, at meron siyang kaharian. Kung maalala ninyo, noong nagtago siya, kasagsagan sa paghanap dahil siya wanted sa patong-patong na warrant of arrest, meron pang warrant of arrest sa Senado at Kongreso, at meron pang sa mga kaso niya, naglabas siya ng opisyal na pahayag. Ang opisyal niya na pahayag ay kaugnay sa una, may kondisyon siya. Susuko siya kung ang presidente mismo, ang Department of Justice, ang NBI at ang PNP chief ay lalagda na di dapat siya i-turn over doon sa US. Bakit kaya takot siya na haharap sa kanyang mga patong-patong na kaso doon sa Estados Unidos? Dahil ba wala siyang mapagsandalan doon? Pero kakalabas lang na balita, eto, kinumpirma ng Department of Justice ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy na extradition ay dumating na ang mga dokumento. Ulitin natin ang balita. The United States government is seeking the extradition of televangelist Apollo Kibuloy. In a text message to the Inquirer on Wednesday, August 20, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel B. Romualdez confirms that the U.S. government sent documents on Kibuloy's extradition to the Department of Justice. According to Romualdez, the U.S. government has been seeking Kibuloy's extradition since June. In September last year, President Bongbong Marcos said Kibuloy should first deal with cases filed against him in the Philippines before facing his charges in the U.S. Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the U.S. for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He is currently detained at the Pasig City Jail on charges of child abuse and human trafficking before Philippine courts. So, ang tanong, i-turn over kaya ito ng Department of Justice sa Estados Unidos batay sa mga dokumentong natanggap nila? Kinumpirma ngayon pa lamang itong mga dokumento sa extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, ang patong-patong na kaso niya dito, maiwanan ba ni Pastor Apollo Kibuloy? Kung siya dalhin sa Estados Unidos, ano ang sitwasyon sa mga kasong lilitisin dito sa ating bansa? Ano sa palagay ninyo? Comment kayo below. And then, sa matagal na panahon, na mayagpag si Pastor Apollo Kibuloy, isa siya sa mga tagapagtuligsa sa doktrina at pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo na sa mga santo, sa purgatorio na nauna nating tinatalakay, at sa Holy Trinity, dahil di naniniwala si Pastor Apollo Kibuloy ng Holy Trinity. One is siya. So, bago tayo papasok sa debate, ito ang tinatalakay sa iyong araw kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. Siya ba'y negosyante na ang kanyang puhunan ay ang Biblia? Isang bagay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan.
Isa nga ba siyang propeta o isang negosyante na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Diyos para kumita at para yumaman? Apollo si Kibuloy. Siya ang isang pastor na naging kilala, lalo na nang naging kaibigan niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong higit naging kilala siya dahil sinasabi niya na siya raw ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. So dito lang sa Pilipinas natin makita, mga kapatid. Una, merong Diyos Ama. Taga saan yan? PBCM, no? Sa Misamis Oriental na Kabasi. Ang kanilang founder ay kinikilalang Diyos Ama. Pero kung punta ka naman doon sa Dinagat Island, meron namang napakilala doon na Diyos Espiritu Santo. Yeah. Sa Misamis Oriental may PBCM. Doon sa Dinagat Island may PBMA. Si Tomas Eugenio doon. No? So, sa Davao din, may appointed son of God. At sa Punta Santa Ana, Manila, may anghel, si Felix Manalo. Abay, grabe talaga dito sa Pilipinas, no? Ang Peking Trinity nakatira sa Mindanao mismo. Oh. So, at may anghel na nandyan sa Luzon. So, tuloy natin to. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Wala nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan. Inangkin talaga niya ang karapatan na para sa ating Panginoon Jesucristo, San Juan. Na sinabi niya, I am the way, the life, and the truth. At yun din. Inaangkin ni Pastor Apollo Kibuloy. At daming naniniwala sa kanya. At pagkatapos nga nito, ay naging katawa-tawa ang pangalang Pastor Apollo Kibuloy sa internet, sa social media, at maging sa publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Feeling ko si Kibuloy. Yung nagpainto ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-kuy. Ngunit noong nire-research ko, mga kaibigan, ang mga bagay patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, tinitignan ko kung sino nga ba ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. At nagulat ako na si Pastor Apollo Kibuloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo dahil naglalakihan ang kanyang mga assets. Napakarami niyang mga eskwelahan, universidad sa iba't ibang bansa. Meron din siyang mga private planes na nagkakalaga ng ilang mga milyon na kung ito ay i-estimate ay nakakalaga ito ng 900 million pesos. Mayroon din siyang Mercedes-Benz na G-Class na umaabot ng 16.5 million pesos. Kingdom na kung ito ay matatapos ay magiging mas malaki pa ito sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na umaabot ito ng 13 billion pesos. Ang Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy ay umaabot ng 1 billion 500 million pesos. Sunshine Media Network International o SMNI, isa itong television network na ang nagmamay-ari ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy din na nagkakahalaga ng 1 billion 500 million pesos. Where in fact, mga kaibigan, si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpahiram ng eroplano sa dating Pangulong Duterte. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At sabi pa ng isang network, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay may estimated na net worth na nagkakahalaga ng 160 million US dollars na kung ito ay i-convert natin sa peso ay umaabot ito ng 8 billion 687 billion 760,000 pesos. Oo, mga kaibigan, ganito kayaman si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ang tanong ay, saan nga ba galing ang kayamanan
ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang Kingdom of Jesus Christ ay naitatag noong September 1, 1985 na kung saan nagsimulang mag-preach si Pastor Apollo Kibuloy sa Villamor, Agdao, Davao City na mayroon lamang siyang 15 members at dito niya na-receive ang critical responses na siya ay nagkiklaim na siya daw ang appointed Son of God. Oo, inaangkin niya na siya raw ang anak ng Diyos. Ngunit mayroong statement pa si Pastor Apollo Kibuloy na siya raw ang Father mismo. O mga kaibigan, na-promote na ang pagsabi ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi lamang siya appointed Son of God, kundi siya rin ang God the Father. At kung ating makikita, tila baga may behind the scenes ang mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Imagine, maliban na siya ang appointed Son of God, may aral pala si Pastor Apollo Kibuloy na siya din ang God the Father. At kung ating makikita, hindi ba't nakakaduda na ang pastor na ito ay hindi talaga tunay na propeta, kundi siya ay isang negosyante? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. At balik tayo sa ating katanungan. Saan nga ba nanggagaling ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang tanong dito, kung meron ng extradition para kay Pastor Apollo Kibuloy, natanggap na sa Department of Justice. Meron na kayang warrant of arrest din? Galing sa ICC para kay Senador Bato? How about kay Senador Bongo? Lang naman ang turo sa simbahan na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya na siya ang appointed Son of God. Pagkatapos ay ang nag-uobey sa kanya ay pagpapalain at magmamana ng langit na bayan. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga sermon. Atin itong panoorin mga kaibigan. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At very critical dahil sinasabi niya na kung hindi dadaan sa kanya ay hindi makakapunta sa... Di ba sinabi din ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang lalagda umano para sa kaluluwa? Abay, nakakulong siya. Sino na kaya ang lalagda ngayon? Langit. Kaya naman nakakatakot. Sino ba naman ang ayaw na mapunta sa langit at mapunta sa impyerno? Kaya napaka-crucial ng kanyang mga sinasabi. At sa lahat ng kanyang mga sermon ay makikita dito ang salitang obedience. Atin itong tingnan mga kaibigan. Are you perfectly obedient? Or I will kill you if you will not obey me. At ang isa at pinaka-fundamental na aral at turo ni Pastor Apollo Kibuloy ay ang pagbibigay ng pananalapi. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Kibuloy. It is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes. Magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Oo mga kaibigan, napakahalaga naman talaga ng salitang tithe sa lahat ng mga simbahan dahil ito talaga ay biblical principle. Kaya lang, dito na pumapasok ang ibang turo ni Pastor. Okay, ang narrator nito sa iyong araw, Seventh-day Adventist, meron sila ding tithes. Ang Seventh-day Adventist. 10%. Ganon din kay Pastor Apollo Kibuloy. Maliban na meron siyang mga humihingi ng mga abuloy sa iba't ibang panig sa mundo at yung iba'y nagkunwari na mga pipi, diya? At yung iba'y mga estudyanteng nagbibinta ng kung ano-ano, may kuta daw sila. Pastor Apollo Kibuloy, dahil may mga kota na kailangan mong init upang sa ganun ay maging karapat-dapat ka sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. At ito ay siniwalat ng ilang mga dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ na ipinatayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin silang panoorin mga kaibigan. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and then they're giving me like
2,000 Singapore dollars. At dito nga, nabalita rin sa Rappler ang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy noong December 10, 2021. Root of all evil, Kibuloy Church demands for money, mar followers in death. Kung gusto mo talaga na mapabilang sa Kingdom of Jesus Christ na ikaw ay makakapunta sa langit na bayan, ay kailangan mong maging spiritual worker. Ito pa ang banggit ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Towards the end of the events, there's encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling Dami talaga yung convert. naniniwala ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba ba, sabi niya, ang mga miyembro niya ay aabot daw sa mahigit 8 milyon. Pero, kumusta ba yung pagtakbo niya sa pagkasenador? Di ba? Merong mahigit 5 milyon. Kung totoo na meron siyang mahigit 8 milyon, pagkatapos may mahigit lamang 5 milyon na bumuto sa kanya, asan na yung iba kung totoo man? Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Worker in the Spirit, yun ba ang mga mag-solicit at magbinta para magiging mga anak? Hallelujah. Oo, ang pagiging spiritual worker ay magtatrabaho ka sa kingdom na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Magpapanggap ka na estudyante, magpapanggap ka na bulag, pipi, o anumang kapansanan. Pagkatapos ay ikaw ay hihingi ng donasyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang iba ay nagpapanggap na estudyante, mga kaibigan, na nakuhanan pa ng isang babae na dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kinonfronta niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga produkto ng mga pagkain sa isang fast food restaurant. Atin itong panoorin, mga kaibigan. So I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Hindi. Sa akin, Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. At kung ating makikita, mga kaibigan, in-interview at kinonfronta si Pastor Apollo Kibuloy ng isang journalist na dumalaw pa sa Davao upang tanungin ang mga katanungan na kung bakit napakayaman niya habang ang mga miyembro niya ay sobrang naghihirap. Ito pa, atin itong panoorin, mga kaibigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, you can take it away.
It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? At sobrang nakakamangha ang mga kasagutan ni Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa mga bagay na ito. At ang katanungan ay, hanggang kailan magiging ganito si Pastor Apollo Kibuloy? Not until nagkaroon ng iba't ibang kaso si Pastor Apollo Kibuloy na may kinalaman sa child trafficking. Hindi lamang child trafficking, kundi sexual trafficking, mga kaibigan, na ito ay isang mabigat na kaso na ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy ng United States of America. Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. At kung ikaw, mga kaibigan, ay kaanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, ay wala po akong hangarin na kayo ay siraan, maging si Pastor Apollo Kibuloy. Atin lamang ipinapakita kung ano ang katotohanan. Ika nga sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tunay, mga kaibigan, na hindi kay Pastor Apollo Kibuloy ang susi patungo sa langit na bayan na binabanggit sa Juan 14 verse 6. Juan 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kaibigan, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Na kung ating makikita, hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang daan patungo sa langit na bayan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya naman, imulat natin ang ating mga mata sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kung hindi natin binabasa ang banal na kasulatan, tayo ay mabubulag ng mga pastor na ang kagustuhan lamang ay ang pansarili na kaligayahan. Yan. Dito na ba magwawakas ang self-proclaimed appointed Son of God? Kung ang claim ni Pastor Apollo Kibuloy, yung lindol, napa-stop niya. Diba? Nag-viral si Pastor Kibuloy noon. Pina-stop down niya ang lindol. Ngayon, mapa-stop kaya ni Pastor Apollo Kibuloy itong kinatatakutan niya noon na wag siyang i-turn over sa Estados Unidos. Abangan natin ano ang takbo kaugnay dito, mga kapatid, no? Sa kay Pastor Apollo Kibuloy.